ang Patok. May oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. Yes, ako naman si ka-partner Cherry. At live na live pa rin po tayong napapakinggan at napapanood via sa Channel 14 nationwide at maging sa Patok livestream sa Facebook and YouTube channel. At masaya ang ating hapon dahil meron tayong kakwentuhan. Yes! Mga magkapatid na mga negosyante. Turning passion into pancake. Sino ba ito, ka-partner Cherry? Yes, mga ka-partner, isang babaeng mula sa simpleng paglalaro ng pansit-pansitan hanggang sa pagiging isa sa pinakamatatag na foodpreneur sa bansa. She is the proud owner of Chewy One Coin Pancake at founder ng Ovicos Food Hub na may halos 6 na taon na sa food business at over 30 franchises nationwide. From experimenting in her childhood kitchen to creating a signature 10 one-coin pancake na trending sa buong Pilipinas lang naman. This mompreneur proves na kapag may passion at may paraan. Yes, let us all welcome together with her sister, ka-partner Madeline Mamaril and ka-partner Heidi Naval. Welcome po sa Patok sa DZAR. Meron mo silang pagkataon upang bumati at magpasalamat, especially those who are with you behind the scenes. Hi, good afternoon. Thank you po, DZAR, Sunshine Radio 1026, for inviting us here in your studio to, to share our experiences at para makapagbigay din ng inspirasyon sa mga nanonood na gustong magsimula kahit sa maliit na negosyo. Ayan. Yes, magandang araw po sa bawat isa and I hope we can learn from one another this afternoon. Thank you. Yes, Baka meron kayong gustong i-shout out. Shout out po sa mga franchisee ko nationwide. Ayan. Mga beloved franchisee at mga naniwala at nagtitiwala. Our first question. What is the essence of a woman? Ayun, kasi nga magkapatid. Ano ba, parang advantage ba na magkapatid na nagmamanage sa isang business or yung ibang mag-asawa or parang ano nakikita niyong advantage? For me po kasi pagka magkapatid, so syempre sabi nga nila pagka business kahit magkamag-anak or magkapatid, pero hindi ako naniniwala doon as long as pinalaki kayo ng magulang nyo na talagang hindi kayo tumitingin sa kung ano man or sa pera, no? Mas importante pa rin yung bond nyo together. So, ang advantage lang sa akin, being her as my sister in this business po. Kumbaga, wala kaming karapatang hiwalay eh. Kasi kahit mag-away kayo, Ginawa, walang iwanan. Tama. walang choice, magkapatid pa rin kami kahit balibalik ta rin ang mundo. And then, syempre, you know her, alam ko na yung pagkabata niya, alam niya na rin ako. Kumbaga, matibay yung pundasyon para sirain ng kung ano man. So, I think the advantage of that is, yung pagiging magkapatid namin is nagiging, isa lang yung goal namin, to strengthen the brand of Chewy and then syempre makatulong din sa gustong magnegosyo and then of course yung mga existing franchisee namin. Oh, tsaka part yan ng nagpapatibay ng relasyon, no? Oo. Mga spices sa buhay. Kaya dapat mag-away lang ho kayo palagi. I think that's the downside ng pagiging relative sa business, no? Masyado kaming close, so pwede kami mag-away all the time, which is hindi mo pwedeng gawin sa boss mo pag nasa corporate corporate setup ka. What is a very good thing naman that we are relative is that we can communicate easily. Like, for example, I may see some of her Real weakness. talk. Yes, real talk mo, like, don't be like that, or that's not okay. So, mas madali yung coordination and communication. So, we can help one another on our weaknesses and then cover up with our strength. Yung ganun ba? So, we complement one another. Growing up ba, parang exposed na kayo sa pagnenegosyo or business-minded ba kayo or parang nahubog na lang ng panahon? Actually, ako po, may maliit kasi kaming sari-sari tindahan before. So, minamanage yun ng mother ko. So, syempre, to help my mom. I'm the eldest kasi. So, siya yung pang-apat sa aming magkakapatid. At yung isa po, yung pangatlo. Yan. Ayan, shout And then, out. Shout out dun sa pangalawa, pang-lima, pang-anim. Ayan, Pang-anim po kayo
magkakapatid. Kalahating, Anim. ano po, yes. Dosena. So, ayun po, as a young child before, sabi ko, paano ko kaya matutulungan yung pamilya ko? So, is this enough ba na ma-help ko lang si mama ko na magtinda, tulungan siya. Pero sabi ng nanay ko, wag ka nang magtinda ulit ha, kasi pinamimigay mo yung candy. Kasi di ba syempre may mga bata Oo, maawain ka. Maawain po ako Ay, nako. So, sabi ng nanay ko, nauubos yung tinda natin, maawain ka, hindi ka pwede. So, sabi ko ganon. So, what I can do po is, yung bang, bata pa lang ako kasi, I'm trying to plan my future. Kasi I'm the eldest nga eh. So, I want to be a good role model dun sa mga kapatid ko. Oo nga. Dun kasi ako hinubog ng nanay ko na ikaw ang panganay, dapat ikaw ang ikaw ang magiging leader, ikaw ang susundin yan. So, nung nagkataon na, pero sa business po, ayun lang po yung experience ko. And then, sabi ko po sa inyo kanina na pinagbebenta ako ng teacher ko ng mga, yema, pastillas. So, para Ano, high school, college? elementary po. Elementary. Oo. So, when you are young, diba, elementary days, Oo. ayoko ng math. Sabi ko, magbebenta na lang ako, ma'am. Tapos, plus points mo ko dyan, ha. Ayun. Siyempre, kikita ka eh. So, Negosyante nga. Yan, negosyante na po ako. Nakikipag-ex-deal na ako. Ayun. Nauna po akong Partnership sumugal na sa pala, mga ganon. Oo. Yes. And then, nagdaan ng panahon, nag-aral. So, sabi kong gano'n, ano ba yung gusto ko? Ano ba talaga yung gusto ko? Kasi when you were young, someone will ask you, anong gusto mo paglaki mo? Oo. So, first, tinanong ko sa sarili ko, gusto ko nga mag-Japayuki dati. Kasi, sorry pero Okay lang. somehow kasi, hindi naman siya pero somehow kasi, they provide something for their family. Yes, No? oo. Hindi naman lahat ng is pag sinabing Japayuki is ganun. Pero, I thought of that when I was young. Siyempre, hindi ko pa alam nun eh. Pero nung lumalaki ako at nung nag-start ako na after kong mag-call center, sabi ko, ba't nandito ako? Ayoko nga ng computer. Hindi ako techie. I'm not techie Ganun. person. Marami na tayo. Yes, I'm not a techie person. Ayoko humawak ng computer kasi sumasakit yung mata ko. So sabi kong ganun, ba't nandito ako? Yun pala, piniprepare lang ako ni God na eto ka, kailangan maging customer service oriented ka kasi the next plan would be magtatayo ka na ng business mo. Hindi pa rin na nangyari yon. So naging agent muna ako, Freeview's company sa mga food cart franchising. So with that, sabi ko, kaya pala ako dinala ni Lord sa customer service kasi kailangan ko makipag-usap sa different kind of people. Yes. Oo. Mapa ibang lahi kasi may mga kliyente din kaming mga Amerikano, mga ibang lahi. So sabi ni God, so diyan ka lang muna ha, mag-sales ka muna. And then right after that, before mag-pandemic yun, sa puhunan na very very minimal, parang 5,000 and then skills lakas ng loob. Doon ko sinimulan yung business. Itong Chewy. Yung pong iba, yung Ovicas Food Hub. Okay. Kasi si Chewy is the newest one. Launch namin yan nung April 2024. So, bagong baby Bago ko po lang. siya. Oo. Yes. Yung bagong Ovicos is? Ovicos is 2019 pa. So, yun, nag-provide din kami, nag-offer din kami ng iba't ibang products, yun, may mga inasal, something like that. So, may mga sinusupplyan po kami na mga branch nationwide pa rin. So, nakakataba lang ng puso kasi hindi mo alam yung nangyayari pala sa'yo. Is way lang yon for Oo, the to stepping prepare stone. you. So, sabi nga nila, baby walk. So, eto ka muna, Oo. dito ka muna. Tapos, malalaman mo na lang, kaya po pala ako dinala dito kasi may reason. May dahilan ka kung bakit ako nandito. So, sabi nga nila, what is your purpose? Ano bang purpose mo? Bakit nagpo-food cart ka? Nagpa-franchise ka? Sabi ko, hindi lang dahil kumita. Of course, that's one of That's the part, reason. oo. Yes, that's part of the reason. I want to touch someone's lives na, syempre, pag nagpa-franchise ka, you create a business opportunity. And then, your franchisee creates job opportunity. So, with that, I think siguro that's the reason na I'm still in that industry na mag-offer ng unique concept. Kasi si Pancake, kasi I'm very, very curious about something eh. Even when yung bata ako, nagtutusok ako, nag-injection ako ng manok. Ng tubig. Nagagalit yung tita ko. Sabi, pumuputok yung Ano manok. i-inject mo water? Kasi very curious ako. Paano mo naisip yun?
Buti hindi ka naging scientist. Hindi po, napapanood ko lang. Oh. So, even the pancake, the corn dog, visual, napapanood ko, sabi ko, gagayahin ko. At pagka may nakita akong isang product na nakitaan ko ng potential, hindi ko po talaga titigilan. Hanggang sa mai-release ko. At ang pagko-conceptualize ng product po kasi, it's not just isang araw, 2 araw. Sa akin po inaabot po ng months, even years bago ko siya i-launch kasi gusto ko perfect. Habang eh. research. Yes po, research tapos actually ito pong 2 products na 'yan. Ang first po na mga nakatikim niyan talaga. Sorry pero mga manginginom po sila. Oo, they are. So pinapatest ko yung products kasi yung palette kasi ng mga manginginom, 'di ba? Even the yung mapait is okay sa kanila. So I think okay din sa kanila yung ibang lasa. So I think Honest that's feedback naman yung binigay nila Yes, or may amats na sila. Nag-feedback na Medyo ho siya. maaga pa natatanong na para wala pang aman. Ginagawa po nila pulutan yan. Talaga? Yes po, opo. Pag sinabi nila, may matabang pa dito. O sige, ulitin natin. O ito na sa susunod na. Adjust. Ganun po ako very, very much dedicated sa gusto kong gawin at gusto kong i-launch na products. Ayun. So, parang naging madali na lang sa inyo kasi nga gusto mo yung ginagawa mo. Yes. Sa part mo naman, Heidi, ano yung parang, Siguro ano yung hatian nyo ng roles nyo sa I business? see. Tapos di ba may background ka rin sa business management? Yes, I graduated in that course in management. So, ako I started having sa corporate setup, yung una kong work. So, yung pala, ma-apply ko siya dun sa business ni ate, like sa inventory, which is yun naman yung hindi niya masyadong strength kasi talaga dun siya sa food dun siya sa pagluluto, pag-experiment, while the clerical works, yun naman sa inventory, yan, yung mga processes para mas maayos siya, which is yun naman yung natutunan ko nung ako'y nasa corporate setup, which is na-apply ko na din dun sa business niya. Kaya nag-work together yung skills and experiences na meron kami. So, magandang combo kayong dalawa. Yes. Kayo lang ba dalawa magkapatid sa business? No po. Yung isang kapatid ko po is sa graphics naman po siya. Ay, Siya sa yung creative. behind, yes, creative. Siya po yun. So, siya po yan. Complete pa na yung Andyan itong family. naka-gray ba? Opo. Siya po sa creatives. And my partner, siya po yung backbone ko na to support me. Kahit pagod na siya na, pagod na ako, utos ka ng utos. Sabi ko, magagawa. Supportahan mo na lang ako. Oo. So, bakit Chewy One Coin Pancake yung pangalan? Saan ang galing? Alright. Si chewy po kasi is when you're eating, you're actually chew. Chewy. When you say chewy, the pronunciation, yung pinakabigkas niya, is yan pong nakikita nyo. Okay. Chewy. Chewy. Yes. po. Chewy. Yes. Yes. Because you chew when you eat po. Yes. Ano-ano ang mga products na ino-offer at magkano naman para may idea yung ating mga viewers? Yes po. We offer, actually we have 4 packages that we offer sa franchise po namin. No? First one is the single pancake, Chewy One Coin Pancake. We offer pancake alone. So, with regards po sa mga bestseller and starting price po niyan, start price po namin is 55. But pag may mozzarella po is 80 pesos. So, I think it's fair enough sa mga bibili and then sa aming mga franchisee. Oo. No, they Basta have, may cheese, may bias ako dyan. yeah. Check agad. Check again. Ano naman pangalan? Burger, mozza, Yes mozzamania. Anong kaibahan yan? Yan. Yun po, we have 3 section po ng sa menu. First one is the chewy treats. So most of them have mozzarella. So lahat po 'yon. So si burger mozza po is combination of mozzarella and burger patty. So savory flavor na nilagay mo sa pancake. Para ka nag-burger sa pancake. Ganun po yung atake Parang niya. gusto ko yan. Yes po. And then yung iba naman po is so cheesy ham. So mga savory flavor po ito. And then yung isa is tuna mozza. So Gusto ko lahat. So nag-offer din po kami ng mga classic flavor like yung mga
old palate flavor na pag andyan yung ube, yung red mung bean, na pagkaayaw nila ng stretchy feelings, ayaw nila ng mosa, they can stick on that. Parang naghopya ka sa pancake. Ganon po siya. And then, syempre, yung the late yung pong last na section po is yung chocolatey. So, mahilig yung mga bata sa Oo. chocolate flavor, mga Oreos, ayan. So, yun po yung mga offer natin for the chewy treats. And then, for the corn dog naman po, Korean corn dog. So, mahilig talaga mga Pilipino sa Korean, di ba? 안녕하세요. Ayan, sa'yo. Nasamida. Oo. So, ayun po. So, we offer din po Korean corn dog kasi isa lang ang flagship menu niya. Mozzarella. Di ba yung corn dog po is na-stretch din dahil yung Yes. mozzarella siya. So, pinag-tandem namin siya para at least nakakapag-offer sila ng sweet treats for the pancake and then savory flavors for the corn dog. And syempre, hindi mawawala yung fruity milk po natin dyan. Ayun. Yes, yung drinks. Syempre, sabi nila pag may pambara po, no, may ano, Panula. may panula. Hindi po Ayan. pwedeng walang panula. Kailangan i-push. Yes. So, ili-level up natin yung panulak na mostly kasi mataas ang market demand sa drinks din po no. So, what we can offer is yung fruity milk po. Na nagbe-blend siya dun sa lasa nung ino-offer natin na food. So, dito sila bumabawi pagka nauuhaw sila. No, common kasi mostly in the market na ang milk teas. So, I thought of something na different na hindi siya common. So, mahilig po ako mag-isip ng ganun, yung very unusual. Very malikot yung Yes po. pag-iisip. Bukas makalaw po, lagyan ko na spicy flavor yung pancake. Yun. Oo. Gusto ko Diba? ng spicy. Para at least may Oh. konting taste. Ano flavors itong fruity milk? Fruity milk, we have 3 series. One is classic. So, milk and fruit jam. And then, the second one is choco series. Meron siyang chocolate. Yung mixture niya is may chocolate po. And then, the third one is the matcha series. So, yun po yung mga ino-offer natin. Blueberry ba yun? Yes po, ma'am. Sabi ko na nga Blueberry ba. po. It's my favorite. Yes, blueberry peach. Malayo pa Yan. lang naramdaman ko na siya, Nakita na tumitibok niya. yung puso ko. Target lock Ayun. na eh. Opo. Nung unang labas, di ba, ng mga flavors, marami na ba agad o pa isa-isa muna? And then, pinatest nyo ba sa mga friends, family, or paano ba? Nung unang labas po namin nung flavors ng pancake, so pancake po muna, no, marami na po talaga. So, yun, sabi ko nga po sa inyo, medyo yung utak ko is malikot. Hindi ko siya tinitigilan at hindi ko siya nagagawa. Oo. So, before ko siya ni-launch, 17 flavors na talaga siya. Hada. Agad-agad. Ikaw na. Agad-agad po. Hyper. Oo. Opo. And then, for the corn dog po, we have 5 flavors and 3 coatings. Pero may mga add-ons on top pa din siya. And then, for the drinks po, 7 flavors po yung ano niya, fruit jam niya, ma'am. Very affordable, no? Talagang para sa mga kabataan and everyone. Yes. Yes, balita namin, it is open already for franchise ho ang inyong negosyo. Paano ho ba ang pag-a-apply ho para makapag-franchise ho kami ni ka-partner Wella? Ayan. So, mga ka-partner, so if ever na gusto nyo pong mag-franchise ng Chewy, pwede po kayo chat or tumawag sa aming Facebook page. So, you can reach us there and then you can inquire what's the process. So, first step po, syempre, we can set orientation for you. So, yung mga kliyente po namin na talagang malalayo kasi most likely marami kaming client, Bismin area. Hindi po talaga nila kami nami-meet in person but then nakakapag-operate po sila. So, ayan, we guide them po sa step-by-step process po kung paano po mag-start up ng kanilang business. So, ayan. So, we can set Zoom orientation and then afterwards, yung food tasting kasi, if ever halimbawa sa Cebu, so you can try the branch here in Cebu. They can try it dun sa mga existing branch natin. So pagka naman malapit lang sa Luzon area at they are capable na mag-visit sa aming head office sa Marilao, so they can set appointment with us. So we can do orientation as well and then food tasting. Yon. So yung first branch po natin, Gusto namin yung food tasting. yeah. Located po sila, ma'am,
sa Pototan, Iloilo. I'm very, very thankful and overwhelmed. My heart is very thankful nung nag-franchise sila. Kasi ma'am, from Pototan, Iloilo, nagpunta talaga sila Paano sa... kayo na-discover? Ano ma'am, via Facebook po. So, ano po kami, hindi po kami nag-stop to promote on social media. Kasi, if your business is not in social media, your business is not. Kumbaga, pag ang business mo ay hindi nasa social media, wala. Parang walang Oo, kasi saysay. ngayon digital na eh. Yes, ma'am. Lahat po. Even, aso nga, di ba, may Facebook. Even baby, may Facebook. So, Oo. every di ba? That's Oo, the libre lang naman gumawa ng Yes Facebook po. account. Po. So, yung mga target market po natin, yun yung mostly mga nasa social media. Yes, ma'am. Yung iba, ginagawa ng ibang owners, nag-aano sila parang mystery customer do sa mga franchise na mga branches. Nagkaganon din ba kayo? Yes, ma'am. Meron kami mga soon to Kunwari, open. customer pero may-ari pala. Yes Oo. po. And then, isa pa sa mga highlight namin, may ano ko lang. So, when we are offering pancake, we're not just offering pancake. We're offering joy, yung flavorfulness ng products. Kasi when you stretch the mozzarella, somehow you satisfy. Oo, magandang Diba? experience. Yes po. And then we have ruler po kasi, may cheese pull challenge po kami. Ay, ganon. Ay, wow. Yes, sa mga franchisee namin. So sabi ko nga, that's one of the strength po ng Chewy. Yes. May kakaiba. Yes po. Oo. A taste that stay, di ba? Yes, ma'am. Yung kanilang tagline ka partner Wella is a taste that That stay. Oo. Napakarami ho ng inyong existing franchisee na ho ngayon, no. Hindi ho kayo masyadong busy kasi 30 lang naman ho ito. Paano nyo ho ina-handle yung pressure kapag ka marami na ho kayong branches sabay-sabay hong nangangailangan ng inyong tulong? Sanay na po sa pressure. Sanay na. Sanay na sa pressure. Actually, we handle pressure by going back on when we started. So, Oo. bakit ba natin to ini-start? So, pag na-pressure ka Alam mo kasi yung sa... feeling nila. Yes po. Pag na-pressure ka kasi sa business, then you want to give up, babalikan mo lang yung una mong inisip na, bakit ba ako nag-start? So, with that, hugot ka ng lakas ng loob. And then, with regards, pag sabay-sabay kasi sila, so, naniniwala naman kasi ako na wala namang maayos ng hindi magandang usapan. So, I personally talk to my client. Actually, very, very hands-on po. Kahit minsan nagkakargador na po ako. Pag-delivery. Actually, that's true. But, masaya ang puso ko kasi alam ko yung negosyo ko. So, kahit tulog ako siguro or kahit anong gawin ko, alam ko kung anong pasikot-sikot sa business ko. And then, sabi ko nga po, personally in touch ako sa mga kliyente ko. So, most of my clients are my friends in Facebook. Especially yung nasa malalayo. Because they are doubt na baka lokohin lang tayo niyan. Maraming scam. Scam. So, with that po, Baka hindi legit. yes, you have to build your trust din kasi. And for that, we handled stress po by actually doing what is necessary. Siyempre, you have to may mga customer complaint kasi yun, sabi nila mahirap daw. Pero I think feedbacks po is good. It's a gift. Good and positive and negative feedbacks. Kasi when you have good feedback, syempre may inspire ka. Nape-pressure ka, may inspire ka. May inspire ka, bakit? Kasi ilalabas mo yung full potential mo. 'Di ba? Negative, ganun din. Mag-grow ka sa mga negative feedback, sa mga pressure na nararanasan mo sa negosyo. So, with that, I think yung pressure is laging nandyan yan. Kailangan mo lang i-handle ng maayos. No? Speaking of feedbacks po, ano ho yung pinaka-memorable feedback na natanggap niyo ho mula sa isang customer? Could you share a story po? Nakaka 150 kami pancake in a day. Pagod na kami, ma'am. Pinagod nyo kami. Pero in na tone na, masaya sila. It's because productive yung business nila eh. We proof na, okay ma'am, nag-franchise kayo sa amin. Kumbaga, hindi namin nasira yung tiwala nyo. So, worth it yung pag-franchise nila sa amin kasi nakikita nila yung progress.
Yun yung pinaka masarap sa tenga na, ma'am, nakaganitong sales kami. Ma'am, yung ibang mga client namin, mga foreigner pa, pero masarap daw. Kasi may Koreano silang client customer So, nako-compare. Kasi they are Korean. So, kakain sila. So, nako-compare. Yun yung pinaka-masarap pagka franchisor ka na nakikita mo nag-grow yung mga franchisee mo. Sabi ko nga, I build this business not only because of money. I build this to communicate, to connect to other people. So, yun. Yes, nationwide na ho kayo ngayon. Yes, no? ma'am. Kung mayroon ho kayong pagkakataon na pumili ho ng isang bansa to make it international naman, Diba? saan naman ito? Korea ba? Maybe. Oo. Pwede. Isang bansa, actually, someone asked me, Ma'am, can we bring it to UAE? Maraming Pinoy doon. Yes po. Magkakatulungan tayo. Someone asked me like that. And then may mga, actually may mga taga-ibang bansa, taga-Thailand, taga-India, na nag-i-inquire pa sa akin, ma'am. Sabi ko, paano ko dadalhin to doon? Sabi ko gano'n. Siguro, there's a lot of experiences pa. There will be a lot of experiences and years pa to do it. Like the other brand here in the Philippines na talagang they are very very strong na inabot na sila ng dekada and they are international, 'di ba? So I think we can make it. Not only me but my team can make it. Kaysa na rin ng mga franchisee namin na nagtiwala. Ilan kayo sa team ngayon? Nagtitiwala. So, kami po is around 10. So, yan. Paikot-ikot lang po yung ano namin. So, meron Tumatawa lang si Heidi. Siya po kasi isa doon So, sila mga kapatid ko. Yan. Parang nafe-feel ko na happy-happy yung environment nyo sa Chewy. Yes, ma'am. Ano ba yung mas mahirap? Financial management o team management? For me, wala. Walang mas mahirap po. Kasi, Parehas lang. yes po, hindi mo kasi masasabing financial kasi when you survive naman the business it will follow, 'di ba? When you do the good business, it will follow. So sa team naman, pag nag-usap kami, nag-huddle din kasi kami ng team. So ito yung medyo lacking sa atin, baka po pwedeng pakiayos. So sabi ko nga, yung pakikipag-communicate, maano yun masusolusyonan in good conversation. Ayun. Yes po. Ayun yung mga tips sa mga kapartner doon sa mga gusto mag-start ng business. Kasi yung iba, especially yung mga kabataan, parang hindi nila sure kung magko-corporate muna sila, parang ikaw, or diretso na ba sila mag-business, or isasabay nilang sideline. Anong sa tingin yung mas magandang gawin? I think sa generation ngayon, it's very good no na mag-gain din ng experiences, but not after makagraduate. If you have the opportunity, madami na ngayon yan na hindi pa nakaka-graduate. They try to put up a business, even online kasi napakadaming medium to sell online, to do works online. So ngayon, I'm currently helping my ate on her business while I have my work online na din, like a virtual assistance, gano'n, no. So I think a very good thing is to have a change mindset sa mga kabataan kasi tayo mostly napalaki tayo na mag-aral ka ng mag-aral para magkaroon ka ng magandang trabaho pag laki mo. That's the mindset of many Filipinos. Pero sa ibang bansa, mag-aral ka ng mag-aral para maging boss ka. Yes, para Diba? maging CEO ka. Yes, diba? Sa mga talagang business-minded na country, like let's say sa Chinese, yes, diba? Ganun totoo sila, yan, like, oo. kahit maliit ang kita, pero may kita, di ba? So, ganun kasi yung mindset. So, I think there's nothing wrong kung mag-gain din ng experience sa corporate setup or pagsabayin, no? Very, very flexible naman ang ating mga kabataan. But the one thing I think na dapat mauna muna is a change of mindset. Ayun. No, na wala namang imposible. Corrected Especially by. hanggat bata pa. You try and try. Failure is not the opposite of success. Actually, it's a part of success. Yeah. So, try. Yung nga ilan din sa mga nakausap natin, sabi nila, yung setup ng ating education system is tinuturuan tayo maging
Empleyado. Parang empleyado lang. Hindi yung parang ikaw yung boss, ikaw yung head. Yes. Di ba parang Hawak mo servant, oras parang mo. ganun eh. Servant mentality, Yes. hindi owner mentality. So yung Yeah. maganda yun. Eto, basahin natin ilang comments sa YouTube, Kapartner Yes, Cherry. ayan. May mga comments and shoutouts from YouTube. Maraming salamat po sa patuloy ko na pagsuporta sa patok sa DZAR. Yes, sabi ni Regine dito, grabe. From passion to pancakes, ang sarap pakinggan at kainin. Kwentong puno ng aral at inspirasyon para sa mga future entrepreneurs. Sabi naman ni Daryl, kung sakali po maging more successful na kayo, ma'am, sa inyong business, may plano po bang mag-separate yung isa para magtayo ng ibang business? Yes daw ho. And sabi naman ni Clay, wow, very creative yung mga products. Sana magkaroon po kayo ng kahit stall sa labas ng school namin dito sa UMAC or di kaya dito sa market. Ayan. And picture pa lang nakakatakam na. Oo Sabi nga. naman ni Lester, wow, ang sarap naman. Wow, congrats sa inyong business, ma'am. More power. And syempre may gusto kaming i-shout out ngayon ni kapartner Wella, who is celebrating her birthday today. Yes. Okay, habang hihigop ko na ako ng Oo choco naman. mango. Oo, paki-flash naman sa screen. Happy birthday po kay Piatan Panelo. Yes, Piatan Panelo po is apo po yan ni attorney Salvador Paulo Panelo and Riatan Panelo. And ayan. Yes, she's the daughter, of Salvador Paulo Panelo and Riatan Panelo, and the granddaughter of Attorney Sal Panelo and Dr. Araceli Panelo. Happy birthday, Pia! Happy birthday! Yes, we have a Chewy 1 coin for you here. Ayan, and later po, meron tayong tatanggaping awards sa Legacy Awards 2025 Outstanding Business Program and Radio. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtiwala at sumusuporta, especially sa ating mga kapartner ng mga business owners na nagsishare ng napakaraming tips para doon sa mga aspiring entrepreneurs. Yes, para ho Yan. ang lahat ng itong mga parangal na ito ay para ho sa inyong lahat mga kapartners. And going back, Yes. going back sa Chewy, doon sa mga parang may planong magkaroon ng business, ano dapat yung karakter ng isang negosyante? Okay. So, kailangan, if you want to establish your business, kailangan malakas ang loob nyo. And first, syempre, yung pinakaunang-una, maraming dasal. Kasi before we establish Chewy, I pray. Yung before ko establish yung business ko, even Avicos Food Hub, I pray a lot. Sabi ko, bigay mo na, Lord. Kung will mo naman sa akin. Pero if not, I'm still willing to wait. Wait lang tayo ng wait. Pero if there is a chance or may pagkakataon na makapag-business ka, kailangan mo yon. At the same time, kailangan mo ng lakas ng loob. Kasi it's not easy. As in, hindi talaga siya madali. So, may times na talaga na iiyak ka, mag-overthink ka, and then you plan to give up, pero hindi pwede kasi someone rely on you. May mga, like me, may mga franchisee ako, hindi ako po pwedeng mag-stop. Kasi may mga trabahador din sila, may mga staff sila. Even me, may mga staff din ako. So, even mahina ang benta or malakas ang benta, kailangan kung ma-provide yung mga needs nila. So, yun. And then, of course, kailangan madiskarte. So, sa ngayon, I think modern era tayo, nasa technology era na tayo. Walang pagkakataon para sa akin na hindi ka kumita ng pera. Kasi, ayan, ang daming source, ang dami mong pwedeng bentahan. Kahit yung mga friend mo sa Facebook, o kahit hindi mo kakilala. Sometimes nga, yung pa yung magandang bentahan, yung hindi mo kakilala, na magtitiwala sila sa produkto mo. And of course, the last one, kung gusto nyong magnegosyo, kailangan mahaba ang inyong pasensya. Naku. Sobrang haba. Hindi Kasi ako bagay dyan. dyan kayo susubukin. Lahat. Pressure,
feedbacks and everything. Kailangan hanggang EDSA traffic kahit hanggang saan pa umabot, ganun kahaba. Kasi you're dealing with people. No, hindi business. Different types of people. Yes, ma'am. Hindi business ang business mo kung wala kang customer. And then for that, you have to have guts as well. Syempre, yung bang syempre yung tiwala mo sa sarili mo, 'di ba? So kailangan pag nag-business ka, hindi lang pwedeng tiwala sa negosyo mo. Tiwala mo sa brand mo. Kailangan may tiwala ka sa sarili mo na kaya mong gawin 'yon. Kasi pinasok mo 'yun eh. Oo. Yun talaga ang sinabi ng nanay ko. Once na pinasok mo isang bagay, pangatawanan mo. Kailangan Ayun. magtiwala ka sa sarili mo. Tama. Yes, sabi How niya, about si Heidi? madasalin, ayan, madiskarte, at dapat mahaba ang pasensya. Yes, yun ang triple M ni ma'am. Yes, kapartner Nabilang mo Heidi. pala po yun, ka-partner check. Okay, siguro sa akin, unang-una is our faith to God. Knowing na we cannot do it alone. No? Yes. Yun talaga, unang pinakamatibay na pundasyon. And then second, based on what I'm saying to my ate, is you never stop learning. I think that's it. Because we did not stop learning when we graduated at school. But as we go on, we keep on striving to learn more. Because I believe that when you stop learning, you start dying. Kasi yung nakontento ka na lang dun sa, okay na ako nito. Pero on her path and on her career sa business nga, I am seeing on her na she keeps on striving and learning more. Not just from the business, but from other people as well. No? So, yun, para magpatuloy ka rin, you keep on learning. So, hindi Yes. pwede ang mga tamad mag-aral. Tama. Yes. Kasi yung iba, ayoko na mag-aral, magninegosyo na lang ako. Which is mali. Mali. Kasi pag nagnegosyo ka, mas Mag-aaral malawak. ka. Mas madami pang pag-aaralan dapat mo. pag-aralan. Oo. Marami kang Yun na mga ka-partner ha, bawal ang tamad sa mga gusto magnegosyo. Once again, doon sa ating mga viewers, saan kayo pwedeng hanapin? Paano kayo kontakin? Open ba kayo for deliveries? Yes, May ma'am. mga kataon po kayo? Sa mga gustong simula ng Chewy One Coin business, pwede kayong mag-franchise. You can message us to our Facebook page, Chewy One Coin Pancake. And then we can set you appointment for your orientation and food tasting for you to try the product first before you proceed doing the franchise with us. We deliver nationwide. We are open for franchise nationwide. And then, ayun, we can help you and support you with this kind of business. Yes, at yan nga ang Chewy One Coin at Taste That Stays. Ayan. Maraming salamat ka-partner Heidi and ka-partner Manalyn. Sana po ay marami kayong nakuha mga magagandang lesson mga ka-partner. So kung meron pa kayong kwentong alam niyong papatok sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago kundi dapat ito'y iyong ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Yes! Muli ako po si ka-partner Cherry. Ako naman si ka-partner Wella. Magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok! May oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.